Si Catherine ay nakakulong sa isang marangyang kasal na walang pag-ibig. Isang gintong kulungang tinayo sa ibabaw ng isang malamig na kasunduang pangnegosyo. Para sa bilyonaryong si Daniel Reynel San Sebastian, sikat ay isang transaksyon lamang, isang perpektong palamuti sa harap ng mga kamera upang protektahan ang kanyang imahe at ang isang maruming lihim. Ang puso ni Daniel nakatali sa isang bawal na pag-ibig kay Kyla, ang kanyang sariling nakababatang amain. Sa loob ng mansyon, si Kath ay misturang isang anino, invisible, walang boses at palihim na dinudurog gabi-gabi habang pinapanood ang pagtataksil ng lalaking lihim niyang minamahal. Ngunit diyanig ang kanyang mundo nang matuklasang siya ay buntis sa kambal. Ayon sa kanilang kontrata, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkakaroon ng anak upang maiwasan ang komplikasyon sa ari-arian kapag dumating ang araw ng kanilang hiwalayan. Sa gitna ng takot na baka pilitin siyang ipalaglag ang mga bata at sa tindi ng hapde ng patuloy na pakikipag-ugnayan ni Daniel kay Kyla, isang matinding lakas ang gumising sa puso ni Kath bilang isang ina. Ang dating masunurin at tahimik na asawa natutong lumaban. Lihim niyang inihanda ang kanyang pagtakas upang iligtas ang kanyang kambal mula sa pusong bato nilang ama. Sa gabi ng isang engrandeng anibersaryo matapos sa isang huling sayaw, naglaho si Kat na parang bula at iniwan ang pinunit na kontrata ng kasal. Makakaya ba ni Daniel na panindigan ang lamig ng mansyon kapag natuklasang ang aninong binaliwala niya ay umalis dala ang pinakamalaki niyang yaman, ang kanyang mga anak, o magiging huli ng lahat para sa pagsisisi ng isang bilyonaryo? Isang mapagpalang araw sa ating lahat na mga masusugid at walang sawang taga-subaybay sa buong mundo. Muli, ako ang inyong tagapagsalaysay si Miss Sandra na naghahatid sa inyo ng mga kwentong pumupukaw sa puso at gumigising sa ating mga damdamin dito lang sa Ayesha TV. Ngayong araw, isang kwento ng marangyang buhay ngunit nagdurugong puso ang ating pagsasaluhan. Isang kwentong isinulat ng ating mga tagagawa ng kwento, si Boss Reynel. Sundan natin ang buhay ni Catherine, isang babaeng nagtiis na maging anino sa loob ng isang gintong kulungan. Isang asawang tinuring na simpleng transaksyon lang ng binyonaryong si Daniel Reynel San Sebastian. Gaano ba kasakit mabuhay sa piling ng lalaking kasal sa iyo sa papel, ngunit ang puso'y pagmamayari na ng iba? At paano babaguhin ng isang lihim na pagbubuntis sa kambal ang isang mahina at martir na asawa upang maging isang matapang at palabang ina? Mga ka-Ayesha, ihanda ang inyong mga puso. Ibahagi ang kwentong to, mag-iwan ang inyong mga komento at sabay-sabay nating baybayin ang bawat kabanata. Tutok na dito lang sa Ayesha TV. Ang bawat sulok ng marangyang mansyon ng mga San Sebastian ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na gawa sa purong kristal. Gabi ng pagdiriwang, amoy mamahaling bino, banyagang pabango at naglalakihang pera ang hangin. Naroon ang mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo, mga sikat na personalidad at mga mamamahayag na walang tigil sa pagkuha ng larawan. Sa gitna ng bulwagan nakatayo si Catherine. Napakaganda niya sa kanyang suot na hapit na emerald green gown na lalong nagpalitaw sa kanyang maputing balat at balingkinitang katawan. Ang kanyang buhok maayos na nakaabdo at ang kanyang leeg pinalalumutian na isang mamahaling kwintas na brilyante. Sa paningin ng lahat, siya ang pinakamapalad na babae sa mundo. Siya ang legal na asawa ng nag-iisang Daniel Reynel San Sebastian, ang bilyonaryong tinuturing na hari ng industriya. Bagay na bagay talaga kayo, Mrs. San Sebastian. Napakaswerte mo sa iyong asawa. Nakangiting puri na isang matandang ginang na asawa na isang kasosyo sa negosyo. Ngumiti si Kath, isang praktisadong ngiti. Ang uri ng ngiti na ilang buwan niyang pinag-aralan sa harap ng salamin upang magmukhang totoo. Salamat po, Mrs. Alcantara. Napakabait din po ni Daniel. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan na kailangan niyang panindigan gabi-gabi. Naramdaman ni Kat ang isang mabigat at malamig na kamay na pumatong sa kanyang bewang. Di man niya lingunin, kilala niya ang pabango nito, ang amoy ng peppermint at mamahaling leather, si Daniel. Nasisiyahan ba kayo sa handog namin, mga Ginoo? Baritono at malamig ang boses ni Daniel, ngunit may tonong formal at magalang para sa mga bisita.
Aba, oo naman, Daniel. At higit sa lahat, inggit na inggit kami sa'yo dahil napakaganda at napakainin ng iyong may bahay. Swerte mo sa kanya, sagot na isang kausap. Bahagyang humigpit ang hawak ni Daniel sa bewang ni Kath. Tila pinapakita sa lahat na pagmamayari niya ito. Ngunit ang higpit na iyon ay walang init ng pagmamahal. Ito ay ang higpit na isang negosyante na humahawak sa kanyang pinakamahalagang ari-arian sa harap ng mga kliyente. Siyempre naman, Catherine is the perfect wife for a San Sebastian, sagot ni Daniel, sabay sulyap kay Kath. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, pakiramdam ni Kath na lamuyot ang kanyang puso. Ang mga mata ni Daniel na may kulay madilim na tsokolate ay walang kahit anong emosyon, walang paghanga, walang pagmamahal kundi isang blankong pader. Para kay Daniel, si Kath ay isang kasunduan lamang sa papel. Ang kanilang kasal hindi binuo sa simbahan dahil sa pag-ibig. Tinayo to sa ibabaw ng isang boardroom table, isang business contract. Nang malapit ng mabaon sa utang ang kumpanya ng pamilya ni Kath, ang mga San Sebastian ang sumalba sa kanila sa isang kondisyon. Kailangan pakasalan ni Daniel si Catherine upang pag-isahin ang dalawang malalaking lupain at mapanatili ang magandang imahe ni Daniel bilang isang pamilyadong tao sa mata ng mga investors. Nang matapos ang piging at tuluyang umalis sa mga bisita, ang kanina'y maingay at masayang bulwagan na puno na nakabibiging katahimikan. Agad binitawan ni Daniel ang bewang ni Kath, parang isang switch ng kuryente na bigla ang pinatay. Nawala ang formal ng ngiti sa mga labi ng lalaki at napalitan ng kanyang natural na malamig at pusong batong anyo. Di man lang niya tinulungan si Kath na ayusin ang laylayan ng gown nito habang paakyat sila sa malawak na hagdanan ng mansyon. Pagpasok sa master's bedroom, agad tinanggal ni Daniel ang kanyang tuxedo at ibinato ito sa sofa. Huwag mo kong hihintaying matulog, Catherine. Malamig nitong saad habang inaayos ang manggas ng kanyang polo shirt. May trabaho ka pa ba sa opisina, Daniel? Malalim ng gabi. Mahinahong tanong ni Kath. Sinubukan niya lumapit upang tulungan ito, ngunit bahagyang lumayo si Daniel. Ang bawat pag-iwas ito ay parang saksak sa dibdib ni Kath. Lihim niyang minahal si Daniel mula pa nung una, kaya naman doble ang sakit na nararamdaman na kinakahiya o iniiwasan siya nito kapag sila na lamang dalawa. Huwag mo kong pakialaman. Tapos na ang palabas natin sa harap ng mga bisita, kaya hindi mo na kailangan umarte na parang nagmamalasakit na asawa. Walang emosyong sagot ni Daniel habang kinukuhang kanyang gintong relo at cellphone. Nasa kontrata natin, bibigyan kita ng karangyaan. Isasalba ko ang pamilya mo, ngunit wag mong pakikialaman ang personal kong buhay. Daniel, asawa mo ako. Bulong ni Kath, halos mapiyok ang boses. Humarap si Daniel sa kanya. Ang kanyang tindig mapang-api at ang kanyang mga mata ay tila yelo sa lamig. Asawa kita sa papel, Catherine. Tandaan mo kung bakit ka nasa mansyong ito. Huwag kang hihingi ng higit pa sa kaya kong ibigay. Nang walang lingon-likod, lumabas si Daniel ng silid at sinarado ang pinto ng may kalakasan. Naiwan si Kat sa gitna ng dambuhalang silid. Unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa gilid ng kama. Tiningnan niya ang marangyang paligid, ang mamahaling kama, ang mga mamahaling kasangkapan, ang dambuhalang salamin. Luhaang tumingin si Kat sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang kwintas na brilyante sa kanyang leeg ay tila isang kadena na nakatali sa kanya sa isang gintong kulungan. Siya ay asawa ng isang bilyonaryo, ngunit sa loob ng mansong ito siya ay mistulang isang hindi napapansing anino. Walang boses, walang halaga, at higit sa lahat walang pag-ibig. Di nakatulog si Kat ng gabing yon. Bawat patak ng oras sa dambuhalang orasan sa dingding, tila unti-unting pumapatak sa kanyang natitirang pag-asa. 3:00 na ng madaling araw, ngunit sa kabilang bahagi ng kanilang malawak na kama na natiling malamig, maayos at walang bawas. Walang Daniel na humiga doon. Bumangon si Kath. Nakaramdam siya ng panunuyo ng lalamunan, kaya nagpa siyang bumaba sa kusina upang kumuha ng isang baso ng malamig na tubig. Suot ang kanyang manipis na silk robe, dahan-dahan niyang binaybay ang madilim at tahimik na pasilyo ng mansyon. Habang naglalakad pabalik at dadaan sa tapat ng silid-aklatan na madalas gamitin ni Daniel bilang ekstensyon ng kanyang opisina, napansin niya bahagyang nakabukas ang pinto nito. May manipis na liwanag na tumatagos mula sa loob.
Akma sana siyang kakatok upang alokin si Daniel ng gatas o kape, ngunit natigilan siya na marinig ang boses ng kanyang asawa. Hindi ito ang malamig, formal at pusong bato na Daniel na kausap niya kanina. Ang boses nito ngayon mababa, malambot at puno ng emosyon. Isang tonong kailanman hindi pa narinig ni Kath na ginamit ito sa kanya. Alam mo namang hindi ko gustong manatili doon, Kyla. Kung maaari lang umalis ka agad pagkatapos ng party, ginawa ko na. Wika ni Daniel. May himig ng pagod ngunit may matinding pagsuyo sa kanyang boses. Napatakip si Kat sa kanyang bibig. Nanginig ang kanyang mga tuhod kaya napasandal siya sa malamig na pader sa labas ng silid. Kyla, kailangan ko lang panindigan ng papel sa harap ng mga investors. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang merger na ito para sa kumpanya natin? Para sa kinabukasan nating dalawa. Patuloy na Daniel. Rinig ang marahang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. Tila nakikinig sa sagot ng babae. Shhh! Huwag mong sabihin yan. Alam mo kung sinong tunay na nagmamay-ari ng pusong ito. Si Catherine? Isang transaksyon lang siya, Kyla. Isang anino sa buhay ko. Pagkatapos ng 5 taon, kapag maayos ng lahat, bibigay ko sa kanyang diborsyo at ang kalayaang gusto niya. Magtiis ka lamang muna, aking reyna. Ang bawat salitang binitawan ni Daniel ay parang mga pinong bubog na isinasaksak ng paulit-ulit sa puso ni Kath. Halos hindi siya makahinga. Ang sakit napakatindi. Halos pisikal na gumuguhit sa kanyang dibdib. Si Kyla, ang nakababatang amain o step-aunt ni Daniel, ang pangalawang asawa ng yumaong amain nito. Isang bawal na pag-ibig, isang relasyong tinuturing na eskandalo sa mata ng lipunan ng kanilang pamilya. Kaya naman pala pumayag si Daniel sa kasunduang pakasalan siya, di lang para sa negosyo kundi para magsilbing perpektong tabing o front upang itago ang maruming lihim nila ni Kyla. Darating ako dyan bukas ng gabi. Pinapangako ko, matulog ka na, I love you. Huling sambit ni Daniel bago tuloy ang ibaba ang telepono. Narinig ni Kath ang kalasag ng baso sa lamesa sa loob ng silid, tanda na pinalilipas ni Daniel ang gabi sa pamamagitan ng alak habang iniisip ang ibang babae. Sa dilim ng pasilyo, tuluyang pumatak ang mga luha ni Kath na kanina pa niya pinipigilan. Ang kanyang katawan nangatog sa tindi ng emosyon na humahabol sa kanya. Lihim niyang minahal si Daniel. Umaasa siya kahit sa kaliit-litang bahagi ng kanyang puso na sa paglipas ng mga araw, linggo o buwan na magkasama sila sa ilalim ng iisang bubong, makikita rin ni Daniel ang kanyang halaga na baka matutunan din siyang mahalin ito. Ngunit lahat ng yon, isang hangal na pangarap lamang. Pabalik sa kanyang silid, bawat takbang ni Kath ay tila may kasamang mabigat na kadena. Pumasok siya sa banyo, binuksan ang gripo ng malakas upang malunod ang tunog ng kanyang paghikbi at doon umiyak siya ng walang patid. Siya na ang legal na asawa sa papel, ngunit sa katotohanan, siya lang ang taming sa bawal na pag-ibig ng kanyang asawa at ng tiyahin nito. Siya ay isang invisible na palamuti sa isang mansong binuo sa kasinungalingan. 2 linggo nang nakakalipas mula ng gabing madurog ang puso ni Kath sa labas ng silid-aklatan. Ngunit ang sakit ay nanatiling sariwa. Mas pinili niyang umiwas kay Daniel. Kung dadaan to sa kusina, aalis siya. Kung sasabay to sa almusal, magdadahilan siya na masakit ang ulo. Madali naman yon para kay Daniel dahil abala rin to sa pag-asikaso sa kumpanya at kay Kyla. Ngunit isang umaga, hindi na simpleng dahilan ng sakit ng ulo ni Kath. Nagising siyang may kakaibang bigat sa kanyang katawan at bago pa niya maibaba ang kanyang mga paa sa sahig, isang matinding pagbabaliktad ng sikmura ang kanyang naramdaman. Agad siyang tumakbo patungong banyo, napakapit sa lababo at doon, sunod-sunod na digay at lason sa sikmura ang kanyang isinuka. Napahawak si Kat sa kanyang dibdib, hinihingal, pinagpapawisan ng malamig. Nung una, iniisip niyang hyperacidity lang yon dahil madalas siyang di kumakain sa tamang oras dulot ng depresyon. Ngunit nang mapansin niyang huli na ng 2 linggo, ang kanyang buwanang dalaw, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang likod. Hindi maaari, bulong ng kanyang isip. Nanginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang kanyang bag. Lihim siyang lumabas ng mansyon nang di nagpapasundo sa driver ng mga San Sebastian. Sumakay siya sa isang pampublikong sasakyan.
Isang bagay na matagal niya nang hindi ginagawa upang matiyak na walang makakasubaybay sa kanya. Pumasok siya sa isang maliit na klinika sa kabilang bayan, malayo sa mga pribadong ospital na pagmamayari o madalas puntahan ng pamilya ni Daniel. Pagkatapos ng halos isang oras ng paghihintay at pagsusuri ng dugo, tinawag siya na isang may edad na babaeng doktor sa loob ng opisina nito. Mrs. San Sebastian, nakangiting bati ng doktor habang hawak ang resulta. Congratulations, you're pregnant. At base sa iyong ultrasound at mabilis na pagtaas ng HCG levels, mukhang di lang isang dinadala mo. Twins! Kambal ang mga anak mo. As early as 6 weeks, kitang-kita na ang 2 gestational sac. Parang gumuho ang kisame ng klinika sa ibabaw ni Kath. Nabingi siya. Ang salitang kambal at buntis ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang utak. Dok, sigurado po ba kayo? Halos walang boses na tanong ni Kath, habang ang kanyang paningin nakatitig sa itim at puting litrato ng ultrasound na iniabot sa kanya. 2 maliliit na tuldok, 2 buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Oo, 100%. Pero napansin ko namumutla ka at tila stress. Kailangan mong mag-ingat, lalo na't kambal yan. Mas masela ng pagbubuntis kapag 2, paalala ng doktor. Imbes na tuwa, matinding takot at pangamba ang bumalot sa buong pagkatao ni Kath. Habang naglalakad pabalik sa mansyon, parang bawat takbang niya ay patungo sa isang bitayan. Naalala niya ang pinakamahalagang sugnay sa kanilang kasunduan sa kasal. Ang kontratang pinirmahan niya bago sila sa West, Section 4.2. Ang kasal na ito ay para lamang sa layuning pangnegosyo at proteksyon ng imahe. Mahigpit pinagbabawal ang pagkakaroon ng anak o tagapagmana sa loob ng 5 taon ng kontrata upang maiwasan ang komplikasyon sa hatian ng ari-arian kapag naghiwalay. Nanginig ang buong katawan ni Kath. Kung malalaman ni Daniel ang tungkol sa pagbubuntis na ito, ano ang gagawin nito? Malamang iisipin nitong sinadya niya ito upang gapusin ng lalaki sa isang kasal na ayaw naman ito. O higit na mas masakit, baka pilitin siya nitong ipalaglag ang mga bata upang hindi masira ang plano nila ni Kayla. Pagpasok niya sa kanyang silid sa mansyon, agad niyang sinara ang pinto at naglock. Napasandal siya sa pinto habang dahan-dahang napaupo sa sahig. Protective na napahawak ang kanyang 2 kamay sa kanyang patagpanatihan. Huwag kayong matakot. Nandito si Mama? Umiiyak na bulong ni Kat sa kanyang mga hindi pa sinisilang na sanggol. Hindi ko hahayaan na saktan kayo ng kahit sino, kahit ang sarili ninyong ama. Sa sandaling yon, isang malaking desisyon ang nabuo sa puso ni Kath. Ililihim niya ang pagbubuntis na ito. Gagawa siyang paraan upang protektahan ang kanyang kambal mula sa malamig at pusong bato na si Daniel Rainiel. Sumapit ang gabing puno ng kulog at kidlat. Tila nakikiramay ang kalangitan sa nagbabadya at magulong emosyon sa loob ng mansyon. Umabot na sa 2 buwan ang pagbubuntis ni Kath at bawat araw ay isang matinding pakikipaglaban para sa kanya upang itago ang madalas na pagkaramdam ng pagkapagod at pagbabaliktad ng sikmura. 11:00 na ng gabi nang marinig ni Kath ang lagutok ng pinto ng master's bedroom. Pumasok si Daniel, gulo-gulo ang buhok, maluwag ang korbata at halatang nakainom. Amoy alak to at may bakas na matinding pagod sa mukha. Di gumalaw si Kat sa kanyang pagkakahiga. Pilit ipinikit ang mga mata at nagpanggap na tulog. Ayaw niyang mapansin ni Daniel ang anumang kakaiba sa kanya. Subalit sa halip na dumiretso sa banyo o sa sofa, naramdaman ni Kat ang paglubog ng kabilang bahagi ng kama. Gumapang isang pamilyar, ngunit mabigat na init papalapit sa kanya. Biglang hinapit ni Daniel ang bewang ni Kat mula sa likuran. Sinubsob ang mukha nito sa kanyang leeg at huminga ng malalim. Catherine, bulong ng lalaki, gulat at paos ang boses. Nanginig ang buong katawan ni Kath. Gusto niyang lumayo dahil natatakot siya na maramdaman ni Daniel ang mabilis na tibok ng kanyang puso o ang lihim na buhay na nasa loob ng kanyang tiyan. Ngunit bago pa man siya makakilos, hinarap siya ni Daniel at siniel na isang halik. Isang halik na puno ng kakaibang puot, lungkot at pangungulila. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, naging marahas ngunit may kasamang kakaibang panghihina si Daniel. Para kay Kath ang bawat dampi ng balat nito, nagdadala ng pamilyar na pangarap.
Isang gabi ng kahinaan na matagal nang hinahangad ng kanyang puso bilang isang asawa. Hindi niya nagawang pumalag. Hinayaan niya ang sariling tangayan ng agos ng gabing yon. Umaasang kahit papano ay maramdaman niya ang init ng lalaking pinakamamahal niya. Ngunit ang langit na sandali, mabilis na palitan ng impyerno. Matapos ang kanilang pagsasama, habang unti-unti nang binababa ni Daniel ang kanyang talukap sa tabi ni Kath, isang mahinang bulong ang kumawala sa mga labi ng lalaki. Kyla, wag mo akong iiwan. Kyla! Parang binuhusan na nagyayelong tubig ang buong pagkatao ni Kath. Natigilan siya, di makahinga, habang ang mga luhay mabilis na pumatak mula sa kanyang mga mata patungo sa mamahaling unan. Tiningnan niya ang natutulog na mukha ni Daniel sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang sakit ay napakatindi, halos pisikal na pinipiga ang kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagiging malapit ng kanilang mga katawan, si Kyla pa rin ang nasa isipan nito. Ang pagiging legal na asawa niya ay tila isang malaking biro. Siya ay nananatiling isang anino, isang taong walang mukha, walang pangalan at walang halaga sa lalaking ito. Dahan-dahang bumangon si Kath, iniingatan na huwag magising ang natutulog na bilyonaryo. Pumasok siya sa banyo at marahang napasandal sa malamig na tiles ng dingding. Protektadong napahawak ang kanyang dalawang kamay sa kanyang tiyan. Patawarin ninyo si Mama, mga anak. Umiiyak niyang bulong sa dilim habang pinipigil ang kanyang paghikbi. Ang sarili ninyong ama, hindi man lang alam na narito kayo at hindi niya maaaring malaman. Ang sakit ng pagtataksil at hapde ng pagiging invisible sa sariling asawa ang nagpatibay sa kanyang pasya. Kailangan niyang manatiling matatag. Ang lihim ng pagbubuntis ay mananatiling isang lihim hanggat makahanap siya ng tamang pagkakataon upang tuluyang lumayo at maglaho kasama ng kanyang kambal. Naging mas madalas ang pag-alis ni Daniel para sa mga out-of-town business trips. Ngunit alam ni Kath ang katotohanan. Kasama nito si Kyla. Gayunman, hindi inasahan ni Kath na ang kadustaan ay papasok mismo sa loob ng kanyang pinamumunuan na mansyon. Isang hapon, habang nagpapahinga si Kat sa malawak na sala, umiinom ng malamig na tubig upang pawiin ang kanyang pagkaumaga, bumukas ang dambuhalang pinto. Niluwa noon si Kyla. Napakaganda nito sa kanyang suot na designer white dress. May bitbit na mamahaling bag at may bakas ng nagmamalaking ngiti sa mga labi. Malayang malaya tong pumasok na tila ba pagmamay-ari nito ang tahanan ng mga San Sebastian. Oh, Catherine, nandyan ka pala. Kaswal at mapang-asar na tono ang boses ni Kyla habang naglalakad papalapit. Huwag kang mag-alala, pinapunta ako dito ni Daniel. May mga importante kaming dokumento na kailangan kunin sa opisina niya para sa sunod na merger ng kumpanya. Dahan-dahan, tumayo si Kat. Sinalubong niya ang tingin ni Kyla. Kung ito ang dating Kath, malamang yumuko na lamang siya at hinayaan ang sariling maapi. Ngunit may dalawang buhay na siyang pinoprotektahan sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang takot na palitan na isang bago at matapang na enerhiya. Kung ganon, sana hinintay mo si Daniel na makasama mo rito, Kyla. Malamig at formal na sagot ni Kath. Diretso ang tayo at walang mababakas na takot sa kanyang mukha. Bilang asawa ni Daniel, ako ang may-ari ng mansyong ito. At hindi ko maalalang binigyan kita ng permisong pumasok ng basta-basta. Bahagyang nagulat si Kyla sa naging tugon ni Kath. Nawala ang mapang-asar nitong ngiti na palitan ng talim sa kanyang mga mata. Humakbang to papalapit kay Kath, tila pinamumuka ang kanyang posisyon sa buhay ng bilyonaryo. Asawa? Sa papel lang, Catherine. Pagak na tumawa si Kyla, sabay tingin na mapang-maliit mula ulo hanggang paa ni Kath. Huwag nating lokohin ang mga sarili natin dito. Alam nating dalawa kung sinong totoong reyna sa puso ni Daniel. Kahit anong suot mo ng mga mamahaling alahas at gown, nananatili kang isang palamuti lang sa buhay niya, isang transaksyon, isang anino. Sumiklab ang galit sa dibdib ni Kath, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang boses. Tumingin sa mga mata ni Kyla ng may dignidad. Maaaring ako ang anino sa ngayon, Kyla. Ngunit tandaan mo, ako ang legal na asawa na inihaharap niya sa lipunan. Ako may karapatan sa pangalang San Sebastian. At kahit anong gawin mo, mananatili kang isang maruming lihim. Isang bawal na pag-ibig na kailanman hindi maaaring iharap sa liwanag dahil sa takot sa iskandalo. Nalaki ang mga mata ni Kyla sa tindi ng insulto.
Tinaas nito ang kanyang kamay upang saktan si Kath. Ang lakas ng loob mo. Mabilis na salon ni Kath ang braso ni Kyla bago pa man to dumapo sa kanyang pisngi. Mahigpit ang hawak ni Kath. May lakas na nanggagaling sa pagiging isang ina. Huwag mo kong masubon-subukan sa loob ng sarili kong pamamahay, Kyla. Mariing bulong ni Kath, habang ang kanyang isa pang kamay ay palihim na pumurotekta sa kanyang tiyan. Umalis ka sa mansong to, bago ko ipatawag ang mga security guards at kalad ka rin ka palabas. At sabihin mo sa Daniel mo kung gusto niyang kunin ang mga dokumento niya, siya ang pumunta rito. Binitawan ni Kath ang braso ni Kyla nang may puwersa. Galit at nanginginig sa hiya si Kyla. Padarag nitong kinuhang kanyang bag at nagmarcha palabas ng mansyon. Nang tuluyang makaalis si Kyla, doon lang nang hina ang mga tuhod ni Kath. Napaupo siya sa sofa, habol ang hininga. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit sa kabila ng takot, may isang ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Di na siyang dating Catherine na papayag lang maging invisible. Lalaban siya para sa kanyang sarili at higit sa lahat para sa kambal na dinadala niya. Di nagtagal pagkatapos ng komprontasyon ni Kath at Kyla, dumating si Daniel sa mansyon. Padarag nitong ibinukas ang pinto ng sala, bakas ang galit sa kanyang mga mata, halatang nakatanggap to ng sumbong mula sa kanyang manunuyo. Catherine! Matigas ang tawag ni Daniel habang naglalakad papalapit sa kanya. Anong ginawa mo kay Kyla? Bakit mo siya pinalayas at pinagbantaang pakaladkad sa mga security? Lihim na huminga ng malalim si Kath. Hinaplos ang kanyang tiyan sa huling pagkakataon bago tuluyan na humarap sa galit na asawa. Walang bakas ng takot sa kanyang muka. Ginawa ko lang kung anong tama, Daniel. Pumasok siya rito na parang siyang may-ari ng bahay at bastos siyang nakipag-usap sa akin. Mahinahon ngunit may otoridad na sagot ni Kath. Tandaan mo, ako pa rin ang reyna sa mansong to habang may bisang kontrata. Kontrata? Eksakto! Singhal ni Daniel habang mariing nakatitig sa kanya. At nasa kontrata rin na hindi mo pakikialaman ng personal kong buhay at ang mga taong malapit sa akin. Nagiging masyado ka ng matapang nitong mga nakarang araw, Catherine. Hindi itong babaeng pinakasalan ko. Dahil ang babaeng pinakasalan mo noon ay tanga, Daniel. Malamig na tugon ni Kath. Tumingin siya diretso sa mata ng bilyonaryo. Ngunit nagising na ako. Kung gusto mo siyang makasama, wag dito sa loob ng pamamahay na ibinabahagi mo sa akin. Natigilan si Daniel. May kakaibang lamat at lamig sa boses ni Kath na ngayon lang niya narinig. Napansin din niya ang pagbabago sa kilos nito. Ni na ito ang masunuring asawa na humihingi ng kanyang atensyon. May sarili na tong mundo at madalas na tong lumalabas ng mag-isa. Habang nag-aaway, biglang nakaramdam si Kath ng matinding hilo. Bahagyang naisandal sa gilid ng lamesa at napahawak sa kanyang ulo. Sa kanyang pag-atras, nabangga niya ang kanyang sariling bag na nakapatong sa ibabaw ng console table, dahilan upang bumukas ito at malaglag ang mga laman sa sahig. Sabay silang napatingin sa mga nagkalat na gamit. Doon, sa tabi ng kanyang pitaka ay gumulong ang isang malaking bote ng mga bitamina, mga prenatal vitamins na may malalaking tatak para sa mga nagbubuntis. Mabilis kumaba ang dibdib ni Kath. Akma sana niyang kukunin ang bote, ngunit mas mabilis si Daniel. Pinulot ng lalaki ang bote at tinitigan ang label nito nang may pagtataka at umuusbong na hinala. Ano to? Tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay bumaba at naging mapanganib. Hinarap niya si Kath habang hawak ang bote. Prenatal vitamins para sa mga buntis? Catherine, wag mong sabihing. Tila huminto ang mundo ni Kath. Ang lihim ng kanyang pagbubuntis sa kambal ay nagbabadya ng mabunyag sa pinakamaling pagkakataon. Ngunit mabilis nag-isip ang kanyang utak upang protektahan ang kanyang mga anak. Pilit niyang pinanatiling blanco ang kanyang ekspresyon. Para yan sa pinsan ko. Mabilis at malamig na palusot ni Kath habang pilit na inaagaw ang bote mula sa kamay ni Daniel. Pinabili niya sa akin dahil mas madaling makuha ang brand na yan sa butika malapit sa mall na pinuntahan ko. Tinitigan siya ni Daniel ng matagal. Tila naghahanap ng kasinungalingan sa kanyang mga mata. Mas lalong humigpit ang hawak ni Daniel sa bote bago to binitawan sa lamesa. Mabuti kung ganun, mariing saad ni Daniel. Ang kanyang pusong bato na anyo ay muling bumalik. Dahil alam mo ang nakasaad sa kontrata natin, Catherine, mahigpit na pinagbabawal ang pagkakaroon ng anak sa relasyong ito. Huwag mong susubukang sirain ng kasunduan dahil alam mo kung anong kaya kong gawin.
Tumalikod si Daniel at naglakad paalis. Iniwan ang isang nanginginig na si Kath. Nang tuluyan tong makalayo na pasandal si Kat sa pader, napahawak sa kanyang tiyan na tila ba doon lang siya nakahinga ng maluwag. Muntik na. Ang lamat sa kanilang kasunduan lumalalim na at alam ni Kat, paikli ng paikli ang kanyang oras sa loob ng mansong yon. 3 buwan na mga bata sa sinapupunan ni Kat. Sa kabila ng stress at emosyonal na bigat, tila binayaan siya ng lakas ng kambal dahil di na ganon kalala ang kanyang pagkaumaga. Ngunit ang kapayapaang yon ay muling niyanig ng isang mensaheng hindi sinasadyang pumasok sa nakaiwang tablet ni Daniel sa sala. Isang abiso ng reservation sa isang barangyang 7 bentang hotel sa puso ng syudad. Ang pangalan sa booking, Daniel Rainiel San Sebastian at Kylo Mendoza. Di alam ni Kath kung anong demonyo ang sumapi sa kanya, ngunit sa gabing yon, binuhat niya ang kanyang sarili. Nagsuot siya ng isang simpleng itim na bestida, tinakpan ng kanyang mukha ng malaking salamin at sombrero at sumunod sa naturang hotel. Gusto ng kanyang puso na isang huling katotohanan. Isang huling saksak na tuluyang magpapatay sa natitirang hibla ng pagmamahal niya kay Daniel. Nang makarating sa tapat ng marangyang restaurant sa tuktok ng hotel, nagdago si Kat sa likod ng isang tambuhalang palamuting halaman. Mula sa kanyang pwesto, kitang-kita niya ang isang pribadong mesa sa tabi ng salaming bintana na overlooking sa buong syudad. Naroon sina Daniel at Kyla. Ang hapdi agad na gumuhit sa dibdib ni Kath. Ang Daniel na nakikita niya ngayon ay ang Daniel na kailanman hindi niya nakasama sa loob ng mansyon. Nakangiti ito, isang tunay at malambot na ngiti habang nakikinig sa mga kwento ni Kyla. Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Kyla, dinala yon sa mga labi nito at hinalikan ng may matinding pag-aalaga at pagsuyo. Nang dumating ang pagkain, si Daniel mismo ang naghiwa ng karne para kay Kyla, na tila ba ito isang napakagandang kristal na takot nitong mabasag. Ang bawat titig, ang bawat dampi, at ang bawat tawa ni Daniel ay punong-puno ng pagmamahal. Isang pagmamahal na hinding-hindi at kailanman hindi binigay sa kanya bilang legal na asawa. Invisible nga lang talaga ako, bulong ni Kat sa sarili habang ang mga luhay mabilis na pumatak mula sa kanyang mga mata. Binabasa ang kanyang pisngi sa ilalim ng madilim na salamin. Napatakip siya sa kanyang bibig upang pigilan ng isang malakas na hikbi na baka makakuha ng pansin ng mga tao doon. Sa puntong yon, habang pinapanood ang lalaki na minsan niyang minahal na binibigay sa kanyang buong kaluluwa sa ibang babae, tuluyan na nadurog ang natitirang pag-asa sa puso ni Kath. Naramdaman niya ang marahang sipa o pintig sa loob ng kanyang tiyan, isang paalala mula sa kanyang kambal. Napahawak si Kat sa kanyang sinapupunan. Sa gitna ng matinding sakit ng pagtataksil, isang malamig na kapanatagan ang bumalot sa kanya. Wala nang puwang kanyang mga anak. Sa mundong binuo ni na Daniel at Kyla, ang pagmamahal niya kay Daniel tuluyan ng natapos sa gabing yon at ang tayong natitira na lamang ay ang kanyang obligasyon bilang isang ina. Ang iligtas ang kanyang mga anak mula sa kawalan ng puod ng kanilang sariling ama. Kinabukasan, nagising si Kat na may kakaibang pakiramdam. Wala nang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, wala nang luha at wala nang pag-aasam na lilingunin pa siya ng asawa. Ang hapdi ng gabing nasaksihan niya sa hotel napalitan na isang malamig at matigas na determinasyon. Habang nakatayo sa harap ng salamin, hinaplos niya ang kanyang tiyan na ngayon may maliit ngunit nakapansin-pansin na umbok. 3.5 buwan na ang kanyang kambal. Hindi ko hahayaan na lumaki ang mga anak ko sa isang tahanang puno ng kasinungalingan, puot at pagtataksil, bulong niya sa salamin. Ang kanyang mga matang dating puno ng lungkot, may bago ng ningning, ang ningning na isang palabang ina. Hindi kayo magiging anino na katulad ko? Nagsimula ng kanyang mga patagong kilos. Una niyang tinawagan ng kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan mula sa pagkabata, isang abogadong walang koneksyon sa pamilya San Sebastian. Sa tulong nito, lihim na inilipat ni Kath ang kanyang mga personal na ari-arian at ang perang natira mula sa kanyang sariling pamilya patungo sa isang bagong bukas na bank account sa ilalim ng ibang pangalan. Gumugol siya na ilang linggo sa pag-iipon ng sapat na pondo na hindi mapapansin ng mga accountant ni Daniel.
Ang bawat allowance at regalong pera na ibinigay ni Daniel para sa kanyang mga mamahaling luho ay hindi niya ginastos. Sa halip, pinalitan niya ito ng cash at unti-unting tinabi. Isang gabi, habang abala si Daniel sa kanyang silid-aklatan, pumasok si Kath dalang isang folder. Ano yan? Malamig na tanong ni Daniel nang di inaalis ang tingin sa kanyang laptop. Mga dokumento para sa charity event na pinamamahalaan ng kumpanya mo. Kailangan ng pirma mo? Kaswal na sagot ni Kath. Inabot ni Daniel ang folder. Mabilis na binuklat at pinirmahan ang mga nakasaad na papeles nang di binabasa ng buo. Tiwala siyang hindi makikialam si Kath sa mga legal na usapin. Ngunit ang hindi alam ng bilyonaryo, sa ilalim ng mga papeles ng charity, nakasingit ay isang dokumento ng pag-alis ng lahat ng pananagutan ni Kath sa mga ari-arian ng pamilya San Sebastian kapag naghiwalay sila. Isang patunay na wala siyang kukunin kahit isang duling na sentimo sa yaman nito. Nang makuha ang folder, tiningnan ni Kath si Daniel sa huling pagkakataon habang ito ay abala. Walang galit sa puso ni Kath kundi habag. Habag para sa lalaking may bilyon-bilyong yaman ngunit walang kakayahang makakita ng tunay na katapatan. Handa ng lahat, ang kanyang mga lumang damit, ang kanyang mga personal na alaala at ang kanyang pasaporte ay lihim nang naipadala ng kanyang kaibigan sa isang ligtas na lugar. Ang kailangan na lang niya tamang tiyempo upang tuluyan ang lisanin ng gintong kulungan. Sumapit ang gabi ng ika-50 anibersaryo ng San Sebastian Group of Companies. Ito ang pinakamalaking kaganapan ng taon sa buong bansa. Ginanap ito sa isang marangyang grand ballroom na dinaluhan ng mga pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, mga banyagang mamumuhunan at mga mamamahayag. Alam ni Kath na ito na ang gabi na kanyang hihintayin. Ito na ang kanyang huling gabi bilang asawa ni Daniel Reynal. Para sa okasyong to, pumili si Kath ng isang kakaibang kasuotan. Isang napakagandang pulang silk gown na may simpleng tabas ngunit eleganteng-elegante ang bagsak. Ang kulay na ito labas sa kanyang nakagawiang mga pastel at mapupusyaw na kulay. Ang pulang gown tila nagpatingkad sa kanyang natural na ganda at nagbigay sa kanya ng aura ng isang reynang handang sumabak sa laban. Ang kanyang buhok bahagyang nakalugay sa malalambot na kulot, sapat upang takpan ng bahagyang pagbilog ng kanyang mukha dahil sa pagbubuntis. Nang bumaba siya sa engranding hagdanan ng hotel patungo sa ballroom, tila huminto ang mundo ng mga naroon. Natahimik ang marami at ang mga flash ng kamera walang tigil na kuminang sa kanyang direksyon. Maging si Daniel na nooy nakikipag-usap sa mga kasosyo ay natigilan. Napako ang tingin ng bilyonaryo sa kanyang asawa. May kakaibang ningning at lakas si Kath na ngayon lamang niya nakita. Nawala ang dating mahiyain at invisible na anino. Ang nakatayo sa harap niya isang napakagandang babae na may mataas na dignidad. You look stunning, Catherine. Tila wala sa sariling bulong ni Daniel nang makalapit si Kath sa kanyang tabi. May bahagyang init sa kanyang mga mata na matagal nang hindi nakikita ng babae. Salamat, Daniel. Nakangiting sagot ni Kath. Isang ngiti na hindi na praktisado kundi isang ngiti ng paglaya. Sa kalagitnaan ng gabi, tumunog ang isang malambot at romantikong musika para sa tradisyonal na sayaw ng mag-asawa. Nilahad ni Daniel ang kanyang kamay kay Kath. May I? Magkaroon ng karangalan na isayaw ang aking asawa? Tinanggap ni Kath ang kamay ng lalaki. Pumasok sila sa gitna ng dance floor habang nakatutok sa kanila lahat ng ilaw. Pinatong ni Daniel ang kanyang kamay sa bewang ni Kath at sa pagkakataong to naramdaman ni Kath ang bahagyang paghihigpit noon. Tila ayaw siyang bitawan ng bilyonaryo. Habang dahan-dahan silang umiikot sa tugtog, tinitigan ni Kath ang mukha ni Daniel. Ito na ang huling gabi na makikita niya ang mga matatalim nitong mata, ang matangos na ilong at ang mga labi na kailanman ay hindi nagmula sa kanya ang mga salita ng pag-ibig. May problema ba, Catherine? Kanina mo pa ako tinititigan? Mahinang tanong ni Daniel. May kakaibang lambot sa kanyang boses na tila ba natututunan niya ng pahalagahan ang presensya ng asawa. Wala naman, Daniel. Gusto ko lang tandaan ang mukha mo sa gabing ito, bulong ni Kath. Bakit? Parang nagsasalita ka na parang aalis ka. Biro ni Daniel na hindi alam ang matinding katotohanan sa likod ng mga salitang iyon.
Hindi sumagot si Kat. Sumandal na lamang siya sa balikat ni Daniel. Hinayaan ang sariling lasapin ang huling sandali ng yakap ng lalaking minsan niyang pinangarap. Para kay Kat ang sayaw na ito, hindi simula na isang bagong kabanata sa kanila, kundi isang marangyang pamamaalam. Nang matapos ang sayaw, nagpaalam si Kat na pupunta muna sa silid ng mga kababaihan upang mag-ayos. Ngunit sa halip tumungo sa banyo, dire-diretsyong naglakad si Kat patungo sa likod na pinto ng hotel kung saan naghihintay ang isang simpleng taxi na tinawagan ng kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Sa kalagitnaan ng gabi, habang abala lahat sa pagpupuri sa tagumpay ng mga San Sebastian, tahimik na lumabas si Kath, dala ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng kanyang pasaporte, mga dokumento at ang ultrasound ng kanyang kambal. Pumasok siya sa taxi ng walang lingon-lingon. Tapos na ang huling sayaw ng anino. Maliwanag ng sikat ng araw nang magising si Daniel sa loob ng kanyang silid sa mansyon. Bagyang sumasakit ang kanyang ulo dahil sa nainom na alak kagabi pagkatapos ng tagumpay ng anibersaryo ng kumpanya. Ngunit sa kabila ng hangover, ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang larawan ni Kath na nakasuot ng pulang gown. May kakaiba sa asawa niya kagabi. Ang bawat titig nito at ang huling sayaw nila tila may iniwang malalim na marka sa kanyang dibdib. Isang marka na hindi niya maipaliwanag. Inabot niya ang kabilang bahagi ng kama upang hanapin ito, ngunit muli, malamig at maayos ang unan. Napakunot ang noo ng bilyonaryo. Karaniwan gising na si Kat sa mga oras na to at naghihintay sa kanya sa hapagkainan. Bumangon si Daniel, nagsuot ng kanyang silk robe at lumabas ng silid. "Catherine!" Tawag niya habang bumabaybay sa pasilyo, ngunit walang sumasagot kundi ang sarili niyang boses na nangingibabaw sa dambuhalang mansyon. Bumaba siya ng sala at kusina, ngunit tanging mga kasambahay lamang ang naroon na abala sa paglilinis. "Nasaan si Mrs. San Sebastian?" Seryosong tanong ni Daniel sa isa sa mga katulong. Sir Daniel, hindi po ba ninyo kasama si Ma'am Kath na umuwi kagabi? Ang akala po namin dumoon kayo sa hotel na tulog. Dahil hindi pa po siya bumabalik mula kagabi?" Nagtatakang sagot ng kasambahay. Biglang kumaba ang dibdib ni Daniel, isang pakiramdam na ngayon lamang niya naranasan sa buong buhay niya. Mabilis siyang umakyat pabalik sa master's bedroom. Binuksan niya ang walk-in closet ni Kath. Doon tumambad sa kanya ang katotohanan. Halos kalahati ng mga personal na gamit ni Kath, ang mga simpleng damit na madalas itong suotin kapag sila lang dalawa, ang mga lumang album ng larawan nito at ang mga mahalagang dokumento ay wala na. Ang natira na lamang ay ang mga mamahaling designer bags, sapatos at mga alahas na binili ni Daniel para sa kanya upang maging palamuti sa mga business party. Iniwan ni Kath lahat ng yaman ng mga San Sebastian. Napatakbo si Daniel patungo sa kama. Doon, sa ibabaw ng malinis na sapin ay may nakalatag na 3 bagay. Ang marriage contract nila na maayos pinunit sa dalawa, ang mga dokumento ng divorce papers na may pirma na ni Catherine sa ilalim, at isang piraso ng puting papel na may maikling sulat kamay. Nanginig ang kamay ng bilyonaryo habang binabasa ang sulat ni Kath. "Daniel, tapos na ang kasunduan. Sinalba mo ang pamilya ko at binalikan ko yon sa pamamagitan ng pagiging perpektong palamuti sa iyong kumpanya sa loob ng ilang buwan. Pinalalaya na kita sa gintong kulungang ito. Di mo kailangan magtago sa dilim kasama si Kyla dahil wala nang aninong humaharang sa inyo. Huwag mo na akong hanapin dahil para sa akin, matagal nang natapos ang kasal na to bago ka pa man binuhat ang aking mga bag. Pinalalaya ko ng sarili ko." Parang binagsakan ng dambuhalang bato si Daniel sa kanyang nabasa. Nabitawan niyang papel habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa bakanting silid. Hindi ka maaaring umalis ng basta-basta, Catherine." Galit at tila natatarantang sigaw ni Daniel sa hangin. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono upang tawagan si Kat, ngunit isang mekanikal na boses lamang ang sumasagot. "The number you have dialed is incorrect or no longer in service." Binura na ni Kat lahat ng bakas ng kanyang pagkakakilanlan. Sa unang pagkakataon, ang manso na tinuturing ni Daniel sa kanyang kaharian ay nagmukhang isang malaki, malamig at nakakatakot na libingan.
Tuluyan ang naglaho si Catherine. Kasabay ng kanyang pag-alis ay ang pagdadala na isang napakalaking lihim na kahit ang isang bilyonaryong katulad niya ay walang kaalam-alam. 5 buwan ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ng mga San Sebastian ay nananatiling tahimik at malamig. Sa kabila ng marangyang kasangkapan, tila nawalan to ng buhay mula nang umalis si Kath. Si Daniel ay mas lalong naging lubog sa kanyang trabaho. Madalas siyang abuti na madaling araw sa opisina. Pilit nilulunod ang sarili sa mga numero at kontrata upang hindi maalala ang bakanting silid na naghihintay sa kanya sa bahay. Daniel, mahal, bakit ba napakailap mo na ngayon? Reklamo ni Kyla isang hapon habang nakaupo sa tapat ng desk ni Daniel sa opisina. Wala na si Catherine. Malaya na tayo. Maaari na nating sabihin sa lahat ang tungkol sa atin, pero parang mas lalo kang lumalayo. Tumingin si Daniel kay Kyla. Sa nakalipas na 5 buwan na pagtanto niya, ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang pagkahumaling niya kay Kyla noon ay dala lamang ng pagiging bawal ng kanilang relasyon at ang utang na loob sa pamilya nito. Ngunit ang tunay na nag-alaga sa kanya, ang tahimik na naghihintay sa kanya gabi-gabi sa mansyon at ang presensyang hinahanap-hanap ng kanyang mga mata ngayon ay walang iba kundi si Kath. Namimiss niya ang asawa at ang katotohanan yon unti-unti pumapatay sa kanyang pusong bato. Abala ako sa kumpanya, Kyla. Umalis ka muna, marami akong ginagawa. Malamig at walang emosyon na sagot ni Daniel. Nang umalis si Kyla ng may pagdadabog, napasandal si Daniel sa kanyang swivel chair at napahawak sa kanyang sentido. Sa hindi may paliwanag na udyok ng kanyang puso, binuksan niya ang pinakailalim ng drawer ng kanyang lamesa. Doon, nakatabi ang mga personal na gamit na naiwan ni Kat sa mansyon, kabilang ang lumang bag na nabangga nito nung huli silang mag-away sa sala. Kinuha ni Daniel ang bag habang sinusuri ang bawat bulsa nito. Naramdaman niyang may nakasingit na papel sa pinakailalim na lining. Dahan-dahan niya itong hinila. Isang nakatuping puting papel, isang opisyal na dokumento mula sa isang maliit na klinika. Nang buklatin niyo ni Daniel, bumadyang isang malaking ulat medikal at sa tabi nun may kalakip na isang maliit, itim at puting litrato na isang ultrasound. 2 maliliit na tuldok na malinaw na kaguhit sa imahe. Patient name, Catherine San Sebastian. Diagnosis, 6 weeks pregnant, twins. Note, high-risk pregnancy due to stress. Double fetal heartbeat detected. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Daniel. Nawalang lakas ang kanyang mga kamay kaya nalaglag ang dokumento sa ibabaw ng kanyang lamesa. Nanlaki ang kanyang mga mata habang mabilis na rumihistro sa kanyang utak ang mga salita. Buntis si Kath. Kambal ang anak nila. Naalala niya ang bote ng prenatal vitamins na nakita niya noon, ang pag-iwas ni Kat sa kanya at ang huling gabi ng kanilang pagsasama kung saan lasing niyang binanggit ang pangalan ni Kyla habang yakap ang asawa. Diyos ko! Napasabunot si Daniel sa kanyang sariling buhok habang ang kanyang boses ay nangangatog. Nang gabing umalis si Kath, dala ang pulang gown, di lang siya nag-iisa. Dala-dala niya sa kanyang sinapupunan ang mga anak ni Daniel. Ang mga batang tinuring na bawal sa kanilang kontrata, ang mga sanggol na itinago ni Kath dahil sa takot na baka pilitin niyang ipalaglag ang mga ito. Anong nagawa ko? Bulong ni Daniel habang unti-unti pumapatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Mga luhang kailanman hindi pa nakikitang umagos ng kahit na sino. Ang pusong bato ng bilyonaryo tuluyan ang nadurog. Hindi lang niya binaliwala ang isang tapat na asawa, tinaboy at pinahirapan niya ang ina ng kanyang mga anak. Ang matinding pagsisisi ay parang isang lason na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Agad siyang tumayo, pinalo ang mesa sa tindi ng emosyon at tinawagan ang kanyang pinuno ng seguridad. Hanapin ninyo si Catherine. Gamitin ninyo lahat ng koneksyon, lahat ng pera, at lahat ng tauhan ng kumpanya. Alamin ninyo kung nasa ng asawa ko ngayon din. Sigaw ni Daniel sa telepono habang ang kanyang buong katawan nanginginig sa takot at labis na pangungulila. Handa siyang ibigay lahat ng kanyang bilyong-bilyong yaman, mahanap at mabalik lamang ang palabang asawa na kanyang sinira at pinakawalan. 9 na buwan mula nang lisanin niya ang Maynila. Malayo nang narating ng buhay ni Catherine. Sa isang tahimik na bayan sa tabing dagat kung saan asul ang langit, sariwa ang hangin, nakatayo ang isang simpleng bahay bakasyonan.
Dito niya nahanap ang kapayapaang matagal nang pinagkait sa kanya ng marangyang mansyon ng mga San Sebastian. Mula ng Catherine na mukhang anino at madaling saktan. Sa tulong ng kanyang mga naipong pondo, nagtayo siya ng isang maliit ngunit matagumpay na online business na nakatutok sa mga organic na produkto para sa mga ina at sanggol. Ang kanyang kutis mas lalong nagniningning at ang kanyang mga mata puno na ngayon ng lakas at buhay. Siya ay ganap ng isang malaya, masigla at palabang ina. Nakatayo si Kat sa beranda ng kanyang bahay habang ang banayad na hangin mula sa dagat nagpapaduyan sa kanyang buhok. Suot ang isang maliwanag at puting linen dress. Marahan niyang hinahaplos ang kanyang malaki at pabilog na tiyan. Malapit na. Ilang linggo na lamang at isisilang niya na ang kanyang dalawang himala, ang kanyang lihim na kambal. Konting tiis na lang mga anak, malapit niyo nang makita ang ganda ng mundo. Nakangiting bulong ni Kat sa kanyang sinapupunan. Habang pinapanood niya ang marahang paglubog ng araw na nagbigay ng kulay kahel sa kalangitan, narinig niyang lagutok ng gulong ng isang sasakyan na huminto sa tapat ng kanyang tarangkahan. Bihira ang dumadaang sasakyan sa bahaging to ng bayan kaya naman napakunot ang kanyang noo. Isang marangyang itim na SUV ang nakaparada. Bumukas ang pinto nito. Ang unang lumitaw ay isang pares ng mamahaling leather shoes, kasunod ay isang pamilyar na tindig. Halos suminto ang tibok ng puso ni Kat nang makilalang lalaking bumaba, si Daniel Rinyal. Ngunit ang Daniel na nakatayo sa kanyang harap ngayon, malayo sa bilyonaryong pusong bato na iniwan niya sa Maynila. Gulong-gulo ang buhok nito, walang kurbata at halatang pagod na pagod ang mga mata dahil sa 5 buwang walang tigil na paghahanap. Ang kanyang mukha puno ng pangungulila at matinding pagsisisi. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, kitang-kitang panginginig ng buong katawan ni Daniel. Napakaw ang tingin nito sa malaking tiyan ni Kath. Ang mga luha na matagal nang pinipigilan ng bilyonaryo tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. Catherine! Halos gumuho ang boses ni Daniel habang dahan-dahan humahakbang papalapit sa beranda. Catherine, salamat sa Diyos, nahanap din kita. Kung ito ang dating Kat, malamang nataranta na siya sa takot o naiyak sa muling pagkikita. Ngunit sa pagkakataong to, pinanatili ni Kat ang kanyang tuwid na tayo. Sinalubong niya ang bilyonaryo na isang matapang, malamig at walang takot na tingin. Anong ginagawa mo rito, Daniel? Formal at walang emosyong tanong ni Kat. Habang kanyang isang kamay ay protective na nakapatong sa kanyang tiyan. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Hindi yan mahalaga, Catherine. Lumuhod si Daniel sa harap ng beranda, sa mismong paanan ng kanyang asawa, isang bagay na kailanman ay hindi inakala na magagawa ng isang Daniel Reynal San Sebastian. Hinawakan niya ang dulo ng damit ni Kat habang umiiyak. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa lahat ng pagkukulang ko. Nalaman kong tungkol sa mga anak natin. Nalaman kong tungkol sa kambal. Catherine, pakiusap. Bumalik ka na sa akin. Handa kong iwan ang lahat. Ang kumpanya, ang yaman, basta makasama ko lamang kayo. Tumingin si Kat sa lalaking nasa kanyang paanan. Nakita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito, ngunit alam niya ang kanyang halaga ngayon. Hindi na siyang anino na basta-basta na lamang babalik dahil lang humihingi ito ng tawad. Huli na ang pagsisisi mo, Daniel. Malamig, ngunit may paninindigang sagot ni Kath. Ang Catherine na pinahirapan at binaliwala mo sa mansyon ay matagal nang patay. Ang Catherine na nasa harap mo ngayon ay isang ina na handang ipaglaban ang kanyang anak mula sa sino mang gustong sumira sa kanilang kapayapaan, kahit ikaw pa na ama nila. Dahan-dahan, hinila ni Kath ang dulo ng kanyang damit mula sa hawak ni Daniel at tumalikod. Kung gusto mong patunayang nagbago ka, hindi sapat ang luha at pagluhod, Daniel. Ang kasunduan natin sa papel tapos na, huling sambit ni Kat, bago humarap muli sa paglubog ng araw ng may buong katapangan. Dito nagsisimula ang sarili kong simula, at kung gusto mong maging bahagi ng buhay ng mga anak ko, kailangan mo munang paghirapan ang karapatang yon. Habang unti-unti naglalaho ang huling sinag ng araw, alam ni Kat, hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na siya nag-iisa at hindi na siya kailanman magiging invisible. Siya ang rebelding asawa na handang harapin ang anumang unos para sa kanyang bagong natagpo ang kalayaan at para sa kanyang kambal. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang matagpuan ni Daniel si Kat sa tahimik na bayan sa tabing dagat. Di naging madali ang mga sumunod na buwan para sa bilyonaryo.
Katulad na naging banta ni Kat, hindi nito nakuha ang kapatawaran sa isang mabilisang pagluhod at pagluha lamang. Ngunit pinatunayan ni Daniel na seryoso siya. Pinamahalan niya ang malalaking bahagi ng San Sebastian Group of Companies sa kanyang mga pinagkakatiwalaang board members upang manatili siya sa probinsya. Bumili ng isang simpleng lupain na may ilang minutong lakad lang ang layo sa bahay ni Kath. Walang marangyang sasakyan, walang mga bodyguards at walang impluensya. Hinarap niya si Kath bilang isang simpleng lalaki na gustong bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Tuluyan na rin niyang pinutol ang anumang komunikasyon at koneksyon kay Kyla matapos bayaran lahat ng obligasyon ng pamilya nito ayon sa batas. Ang bawal na pag-ibig na nagkulong sa kanya noon, tuluyan ang napalitan na isang mas malalim at totoong pagsisisi. Ngayong umaga, maagang nagising si Daniel. Pagdating sa beranda, ang sumulubong sa kanya ay isang tanawin na bawat araw nagpapaiyak pa rin sa puso niya sa labis na galak. Naroon si Kath, nakaupo sa isang tumba-tumba habang dahan-dahang itinuduyan ng isang kambal na stroller. Isang taon na nakalipas mula nang isilang niya ang kanyang dalawang anghel, sina Daniel Jr. o DJ at Kathleen. Ang kambal malulusog, mapuputi at may mga matang singkit na nakuha sa kanilang ama, ngunit may mga ngiting kasing tamis at kasing tapang ng kanilang ina. Magandang umaga, masuyong bati ni Daniel habang dahan-dahang inilalapag ang basket sa lamesa upang hindi magising ang mga bata. Tumingin si Kat sa kanya. Wala nang dating lamig at puot sa mga mata ng babae. Napalitan na to na isang banayad at payapang ekspresyon. Ang 12 buwan ng walang sawang pagpapakumbaba, pag-aalaga at paggalang ni Daniel sa kanyang espasyo ay unti-unti nagpatunaw sa yelo sa puso ng palabang ina. Magandang umaga rin. Ang aga mo naman yata ngayon, tanong ni Kat habang inaayos ang kumot ni Kathleen. Gusto ko lang masigurado na may sariwang prutas kayo ng mga bata para sa almusal, nakangiting sagot ni Daniel. Lumapit siya ng bahagya, sapat lang upang di maramdaman ni Kat na sinasakop niya ang personal nitong espasyo. Maaari ko ba silang kargahin? Tumango si Kat ng may maliit ng ngiti. Gising na si DJ, si Kathleen na lang ang natutulog. Parang isang bata na nakatanggap ng pinakamalaking regalo si Daniel. Dahan-dahan niyang binuhat si DJ mula sa stroller. Ang dambuhalang bilyonaryo na kinatatakutan sa mundo ng negosyo ay maingat at banayad na binuhat ang maliit na sanggol. Tila ba ito ang pinakamahalagang brilyante sa buong mundo? Hey, doon big boy! Bulong ni Daniel habang hinahawakan ng maliit na kamay ng anak. Ang sanggol humagikik at hinawakan ng ilong ng kanyang ama. Pinanood ni Kat ang tagpong iyon mula sa kanyang upuan. Isang malalim na bundong hiningang kumawala sa kanyang dibdib. Ang Daniel na nasa harap niya ngayon ay ang Daniel na kailanman hindi niya inakalang iiral. Isang amang puno ng pagmamahal, isang lalaking natutong magpakumbaba para sa pamilya. Daniel? Tawag ni Kath. Nalingon si Daniel. Hawak pa rin ang bata. Bakit, Catherine? Salamat. Mahinang saad ni Kath. Tumingin siya diretso sa mga mata ng lalaki. Salamat dahil hindi ka sumuko sa amin. Salamat dahil pinatunayan mo na mas mahalaga kami kaysa sa yaman at kumpanya mo. Napatigil si Daniel. Binalik niya si DJ sa stroller at dahan-dahang lumapit kay Kath. Sa pagkakataong to, hindi siya lumuhod sa takot, kundi humawak siya sa mga kamay ni Kath ng may matinding katapatan. Ako ngang dapat magpasalamat, Catherine. Binigyan mo ko ng pagkakataon na maging isang totoong tao. Nang umalis ka sa mansyon, ang akala ko na wala na ako ng asawa sa papel. Pero napagtanto ko, ang nawala sa akin ay ang buong buhay ko. Ang mga bata, ikaw, kayong aking tunay na kayamanan. Inilapit ni Daniel ang kanyang muka at dahan-dahan idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Kath. Isang halik na walang halong kontrata, walang kasinungalingan, at walang anino na nakaraan. Isang halik na puno ng dalisay na pag-ibig at pangako ng proteksyon. Hindi lumayo si Kath. Hinayaan niya ang sarili na muling maramdaman ang init ng bisig ni Daniel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na bilang isang invisible na palamuti, kundi bilang isang reyna na buong pusong minamahal at ipinaglalaban. Habang ang kambal sabay na nag-iingay sa kanilang stroller, sa ilalim ng init ng umaga, alam ni Kath at Daniel na ang kanilang kwento hindi nagsimula sa perpektong paraan.
Ngunit sa ibabaw ng mga guho ng isang kontraktual na kasal, nagawa nilang magpatubo ng isang tunay, matatag at panghabang buhay na pag-ibig. Ang gintong kulungan ay tuluyan ng nabasag at ang pinalitan nito ay isang malayang tahanan na binuo sa katotohanan. At dito na po nagtatapos ang kapanapanabik at madamdaming kwento ng paglaya at pag-ibig nina Kath at Daniel dito sa Ayesha TV. Isang patunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman kundi sa tapang na ipaglaban ang tama at ang mga mahal sa buhay. Muli, ako po ang inyong narrator, si Miss Sandra, na lubos na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa atin hanggang sa huling sandali ng kwentong ito na hinabi para sa atin ni Boss Reynal. Sa lahat ng mga listeners ng Ayesha TV, saan man kayong panig ng mundo mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang bansa, thank you so much po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aming munting channel. Ang inyong pagsubaybay, likes at comments ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon na magpatuloy. Mag-iingat po kayong lahat palagi. Lalo na ngayong panahon ng tag-init, uminom ng sapat na tubig at alagaan ang inyong kalusugan. Magkita-kita po tayong muli sa susunod nating mga kwento na tiyak magpapaiyak at magbibigay inspirasyon sa atin. Hanggang sa muli, dito lang sa Ayesha TV.